balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, labi ng mga nasawing sundalo sa pakikipagsagupa sa Abu Sayyaf sa Sulu, inuwi na sa kanilang mga probinsya. Panukalang pag-amyenda sa Omnibus Election Code isusulong ng COMELEC kapag tuluyang ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Binabantay ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility ganap ng bagyo. Ngunit wala itong direktang epekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Buong Luzon Grid naka-yellow alert ngayong araw dahil sa mababang supply ng kuryente. New Zealand niyanig ng magnitude 6 na lindol. At sa ating serbisyong kasangbahay, may higit sa 200 residente sa Quezon City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at MCGI. At ilang stranded OFW sa Saudi Arabia nakauwi na sa bansa sa tulong ng pamahalaan at UNTV. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa boundary ng Malabon at Valenzuela City kanina madaling araw. May report si Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Santolan Bridge sa boundary ng Malabon at Valenzuela City pasado 12 kaninang madaling araw. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ang motorcycle rider na kinilalang si Nanli Ilagan, 28 anyos. Nagtamo sa Ilagan ng bukol sa ulo, mga sugat sa kaliwang binti, kaliwang braso at mukha, samantalang iniinda ang masakit na kaliwang tuhod. Ayon sa kaibigan ng biktima, pauwi na sila sa Valenzuela nang bigla umanong nag-overtake ang kasalubong na motorsiklo na naging dahilan ng banggaan. Hindi naman gaano nasaktan ang nakabanggaan ni Ilagan na kinilalang si Ompong Legaspi. Aminado si Legaspi na wala siya sa tamang lane ngunit masyado umanong mabilis ang takbo ng motor ni Ilagan. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala ng UNTV News and Rescue Team si Ilagan sa Quezon City General Hospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Inuwi na sa kanilang probinsya ang mga nasawing sundalo sa Patikul, Sulu. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento, live. Yes, Dante? Yes, Flor, magandang tanghali. Kaninang umaga ay binigyan na nga ng military departure honors ang mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Patikul, Sulu na iniuwi sa kanilang probinsya. Ang mga ito ay sina Second Lieutenant Hernan Gusto, ang opisyal at nag-iisang galing sa Luzon, partikular sa Isabela Province. Staff Sergeant Ruel Katubay, Corporal Dendo Duho, Private First Class Gerald Yubal, Private Jonas Lumayan na pawang mula sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay, Private First Class Rogelio Bincoy, Private First Class Nestor Bacaling Jr. na kapwa taga Zamboanga del Norte, Private First Class Roselito Arnoco sa Zamboanga del Sur, Sergeant Erwin Almuhalias sa Lanao del Norte at Private First Class Glenn Resma sa North Cotabato. Flor, matandaang kahapon ay dumalaw ang Pangulong Duterte sa burol ng mga sundalo kung saan pinangakuan nito ng tulong ang mga naulilang pamilya.
Ayon kay Major Philemon Tan Jr., AFP Westmencom spokesperson, bibigyan din ng funeral honor sa kani-kanilang probinsya ang mga sundalo. Samantala, pinawi naman ng AFP ang pangamba ng publiko hinggil sa kumakalat umanong balitang bantang pag-atake ng bandidong Abu Sayyaf sa alinmang lugar sa Sulu. Ito anya ay diversionary tactics lamang ng mga Abu Sayyaf upang sirain ang focus military operation ng militar. Ngunit binigyang diin ng AFP na hindi sila nagpapabaya at gumagawa sila ng precautionary measures. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya kailanman tatanggapin ang pagwasak ng mga teroristang Abu Sayyaf sa mga katawan ng mga nasawing sundalo. Samantala, sa gitna ng nasabing pagdadalamhati, bumuhos pa ang mga dagdag na sundalo sa Sulu. Sa ngayon, Flor, ayon sa AFP, nasa 8,000 na yung tropang nakadeploy sa Sulu na layuning puksain ang bandidong grupong Abu Sayyaf. At yan po ang balita mula sa AFP Westmencom Headquarters. Balik sa iyo, Flor. Dante Amento nagulat mula sa Zamboanga City. Kinamin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkausap na sila ng fugitive na si MLF founder na si Nur Miswari. Ayon sa Pangulo, nais ni Miswari na sa Kuala Lumpur, Malaysia nila pag-usapan ang tungkol sa usapang pangkapayapaan o pangkapayapaan sa Mindanao. May report si Rosalie Coz. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawa nitong pakikipag-usap kay Moro National Liberation Front founding chairman Nur Miswari. Ayon sa Pangulo, ibig ni Miswari na mag-usap sila sa Kuala Lumpur, Malaysia at magpirmahan ng kasunduan sa lalong madaling panahon para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, nasasayang ang salaping ipinambibili ng balang kikitil din sa buhay ng kapwa Pilipino sa halip na maitulong sana sa mahihirap na kababayan. Si Nor, nag-usap kami kagabi, gusto niya sa Kuala Lumpur, yung OIC, at sabi niya, 2 araw magpirmahan na tayo, tapos ng away. Interesado ako kasi bakbakan dyan sa Hulo hanggang ngayon. Sayang yung pera, sayang yung bala, ipatay mo rin sa kapwa mo Pilipino. Kaya kung mga komunista pumayag na. Nakahanda naman ang Pangulong wag ipatupad ang pending warrant of arrest laban kay Miswari upang makausap lamang ito ng personal sa Davao o Maynila man. Well, there's a warrant for his arrest. All I have to do is do not implement it against him. Okay. Because if you arrest Miswari and you place him under the custody of the police dyan sa Krami and he dies for whatever reason, conformation na tayo. Then there's gonna be conflagration of mahirapan na tayo he's the only known leader who has the influence and the stature. Nobody else stands there. Well, dito sa kabila, there's Murad and there's Jafar and there's the Central Committee of the Bangsamoro. Sir, thank you very much. MNLF. Dagdag pa ng Pangulo, kung magtatagumpay ang usapang pangkapayapaan niya sa mga makaliwa, gayon din sa mga Moro, at kung maipatutupad na ang panukalang pagkakaroon ng federal system of government sa bansa, bawat rehiyon ay magkakaroon na ng kani-kanyang economic policy, lalo na sa Mindanao. Maaari na rin anyang maibalik ang barter trade system o ang palitan ng mga kalakal sa mga lalawigan doon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nais ng Commission on Elections kay COMELEC na maamyandahan ang Omnibus Election Code sakaling pagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Mula sa Maynila, may reports Victor Cusare. Live. Victor. Lakay naniniwala ang Commission on Elections na panahon na upang amyendahan ang Omnibus Election Code upang maging updated na ito sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Ang COMELEC Chairman Antes Bautista, kapag naipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa October 31, pagtutuunan ng pansin ng poll body ang pagpalangkas ng mga panukalang pagbabago sa election code ng bansa. Ayon sa poll chief, dahil automated na ang sistemang ginagamit natin sa halalan, at mabilis nang nalalaman ang resulta ng botohan sa buong bansa sa pamamagitan ng mga servers ng COMELEC, hindi na akma ang ladderized system ng canvassing ng mga boto bago magdeklara ng mga nanalong kandidato sa provincial, regional at national levels. Kailangan na rin i-adjust ang campaign expenditure limit ng mga kandidato dahil hindi na ito akma sa ating panahon. Sa Batas Pambansa bilang 881 o ang kasalukuyang Omnibus Election Code,
10 piso ang maaaring gastusin ng kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo para sa bawat botante. Habang ang mga tumatakbo sa ibang posisyon ay 3 piso ang maaaring gastusin para sa bawat botante kung siya ay may partido at 5 piso naman kung independent candidate. 5 pesos per voter naman ang maaaring gastusin ng partido para sa kanilang kandidato. Nais ding maribisa ng COMELEC ang probisyon sa pagsasagawa ng automated elections kung saan hindi pa rin maituturing na kandidato ang isang individual kahit nakapagsumite na ito ng Certificate of Candidacy, kaya malaya itong nakapagpapalabas ng mga political ads nang walang pananagutan sa poll body. Sa parte naman ng pagbabayad ng honoraria sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors, naisa na ng COMELEC na ibigay na lamang sa Department of Education ang pera at bahala na ang DepEd na mamahagi sa mga teachers upang maiwasan na ang delay sa payment. Lakay? Maraming salamat, Victor Cusare. Nag-uulat mula sa Maynila. Ipiniresenta ng Department of Social Welfare and Development ang panukalang budget nito para sa taong 2017 na nagkakahalaga ng mahigit 129 billion pesos. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Magandang tanghali sa iyo, Nel. Waila sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng unang panukalang budget ng Administrasyon Duterte sa taong 2017, ipiniresenta ngayong umaga ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang panukalang budget sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 129 billion pesos, mas mataas ng 18 billion pesos kumpara ngayong taon. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, ang pagtaas sa proposed budget ay dahil na rin sa pagtataas sa target na 4.4 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagkakahalaga ng 78.6 billion pesos. Gayun rin ang planong rice subsidy sa mga 4Ps beneficiary kung saan magbibigay ng 20 kilos na bigas kada buwan. Umani naman ang pagkwestiyon mula sa ilang kongresista ang ilang mga programa ng DSWD. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles, hindi nakakatarget sa dapat na naging performance ng ahensya pagdating sa pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng 4Ps kung saan 88% ng budget ng 2015 ang nagamit at 34% naman ngayong July 2016. Kabilang rin sa mga tinalakay rito sa budget deliberation ang controversial na DSWD Memo Order No. 9 na layong tanggalin ang ginagawang referral ng mga politiko sa mga bibigyan ng mga social benefits. Maging ang sistema sa pagbibigay ng rice subsidy sa mga CCT beneficiary ay kino-question rin ngayon dito sa deliberasyon ng budget ng DSWD. Waila. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok mula sa House of Representatives. Samantala, inihain sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng karagdagang benepisyo at discount sa may 2 milyong solo parent sa bansa. May report si Grace Katzen. 15 taon nang hiwalay sa asawa si Aling Delia. Mag-isa niyang tinaguyod at pinag-aral ang kanyang 2 anak. 200 piso kada araw ang kanyang kinikita sa pagtitinda at naglalakas loob na lamang na mangutang tuwing kinakapos sila ng pambili ng pagkain. Aniya, hindi biro ang hirap at sakripisyo na ginagawa ng mga gaya niya na solo parent. Unang-una yung pagdidisiplina sa mga anak. Napakabigat. Wala kang ibang mapagtatanungan o makakasama. Yung magdesisyon nang nag-iisa ka, napakahirap. Sa Kamara, inihain ng Gabriela Partiles ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na benepisyo para sa mga gaya ni Aling Nelia. Nakasaad dito na dapat bigyan ng 7 days parental leave with pay ang mga ito kada taon. Ilan pa sa mga benepisyong maaring mabigay sa mga solo parents sa ilalim ng panukalang batas ay ang mga sumusunod. 10% discount sa pagbili ng mga damit sa loob ng 12 taon mula nang maipanganak ang kanilang anak. 20% discount sa pagbili ng gatas at pagkain ng bata sa loob ng 3 taon. 20% discount sa gamot, vitamins at iba pang medical supplies sa loob ng 18 taon. 10% discount sa tuition fees mula preschool hanggang college. 20% discount sa hospital bill ng nanay at anak. At VAT exemption sa mga solo parent na kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Alam na alam po natin yung difficulty ng pagkakaroon ng mga anak na nangangailangan ng higit na tulong ngayon
kung sila po ay may isa lamang na magulang. Ngunit ayon kay United Solo Parents of the Philippines President Karina Javier, hindi sapat ang Solo Parenting Act sa dumaraming bilang ng mga magulang na nag-iisang nagpapalaki sa kanilang mga anak. Mayoryaan niya ng mahigit 2 milyong solo parent ang hindi na pag-aaral ang kanilang mga anak dahil sa problemang pinansyal. Yung iba nagtatanong saan po ba pwedeng maka-avail man lang ng parang pautang na yung konti lang yung interest para at least daw makapagtinda-tinda man lang siya doon sa harapan ng bahay niya habang inalagaan mga anak niya. Samantala, kung may isa sa batas ang panukala, bibigyan ng ID ang mga solo parent at kung sino man ang mapapatunayang magpapalsipika ng mga dokumento para maka-avail nito ay papatawan ng multa mula 10 hanggang 50,000 piso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa C-News, bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, walang direktang epekto sa bansa. Ngunit biyahe ng ilang eroplano sa NAIA ngayong araw, kanselado na dahil sa masamang panahon. Di umano'y assassination plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinunyag ng naarestong smuggler ng mga piyasa ng baril. At magnitude 6 na lindol yumanig sa New Zealand. Sa pagbabalik ng C-News, walang direktang epekto ang bagyong Enteng sa bansa. Alamin natin kung bakit mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Lumakas pa po itong bagyong si Enteng at ngayon ay isa ng tropical storm. Habang ang kanyang pinakadistansya po kaninang alas 10 ng umaga, ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 730 km northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ngayon lakas ng hangin na 65 km kada oras at yung pagbugso ay abot po sa 80 km kada oras. Kumikilos po ito pa northeast, palayo po sa ating bansa sa bilis na 19 km kada oras. At ayon po sa Pag-asa, bagamat palayo sa ating bansa itong bagyong si Enteng, palalakasin naman itong southwest monsoon o yung habagat. Magdudulot po ito ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po malakas na mga pag-ulan sa mga lawigan po ng Pangasinan, La Union at Benguet. Babala po ng Pag-asa, posible po yung magdulot ng pagbaha at landslide. Yan hong mga pag-ulan na dadalhin po dyan ang habagat na pinalalakas naman ng bagyong si Enteng. Mamaya pong hating gabi ay posible po na lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility itong si Enteng at pumunta sa may direksyong patungo dyan sa may katimugang bahagi po ng Japan. Sa ngayon ay bukod dyan ay wala namang ibang nakakita ang Pag-asa ng panibagong weather system na makaka-apekto sa ating bansa. Yun lamang pong habagat, palalakasin po ng bagyong si Enteng, yan po ang patuloy nating imomonitor. Yating ulat panahon, balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Kinansila ang ilang domestic flights sa NAIA ngayong araw dahil sa masamang panahon. Mula sa Quezon City, may report naman si Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, Flor, 29 na domestic flights ng Philippine Airlines na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport ang kinansela simula ngayong September 1. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pakikiisa ng PAL sa layunin ng gobyerno na mapaluwag ang Ninoy Aquino International Airport. Kabilang nga sa mga kanseladong flights ay ang mga ruta patungong Manila to Caticlan, Cebu, Calbayog, Calibo, Lawag, Legazpi, Tablas at Tuguegarao. Nilinaw naman ng PAL na hindi kasama ang kinanselang flight sa mga planong ilipat sa Clark International Airport sa Pampanga. Kaugnay nito, ang mga apektadong pasahero ay maaaring magparebook ng kanilang flight schedule sa loob ng 30 araw mula sa kanilang original schedule. Maaari rin silang magpabook sa ibang ruta depende sa availability ng mga flight o maaari namang mag-refund sa loob ng 30 araw. Sa kabuuan ay nasa 3% lamang ng operasyon ng PAL ang apektado ng kanselasyon. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Samantala, sinailalim sa yellow alert ang buong Luzon dahil sa mababang supply ng kuryente ngayong araw matapos na bumagsak ang malalaking planta.
Inaasahang tatagal ang yellow alert hanggang mamaya alas 3 ng hapon. Ang bumagsak na mga planta ay ang Suwal 1 and 2, Malaya 1 and 2, Calaca 2, Santa Rita 20, Limay 1, 3 and 4 at Angat 2. Pinaghandaan na rin ng Meralco ang lahat ng mga miyembro ng Interruptible Load Program upang makatulong sa supply ng kuryente. Wala namang nakaschedule na rotational brownout ang Meralco ngayong araw sa kabila ng mababang supply ng kuryente. Sa iba pang balita, balik operasyon na ang lahat ng mga opisina ng Land Transportation Office o LTO matapos bumagsak ang IT system kaninang umaga. Sa Twitter account ng Department of Transportation, nanawagan ito sa lahat na huwag na munang magtungo sa opisina dahil offline ang kanilang IT system. Pasado alas 10 ng umaga nang ma-restore ang buong sistema ng LTO. Ibinunyag ng isa sa nahuling sospek sa pagbebenta ng mga smuggled na pyesa ng mga baril ang umano'y planong pagpatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Wala. Isang assassination plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ibinunyag ng isang suspect na nagbebenta ng mga smuggled firearms parts. Ayon kay Wilford Palma, ang kanyang boss na si Brian Taala ang nagsabi sa kanya na mayroon silang order mula sa isa nilang regular buyer na 100 upper receivers, 40 barrel at 30 rifle bolts. Aniya ang naturang orders ay makabubuo ng 100 M16 rifles. Aniya gagamitin umano ang mga piyesa para i-assassinate si Pangulong Duterte. Inamin pa ni Palma na 2 taon na silang nagbibenta sa internet ng mga piyesa ng baril at ini-smuggle sa bansa sa pamamagitan ng mga balikbayan boxes. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na ang U.S. Homeland Security ang nagbigay sa kanila ng tip kaugnay ng aktibidad ng sindikato na mayroong mga contact sa U.S. na nagpapadala ng mga piyesa ng baril. At itong huling shipment ang nasabat ng CIDD sa Bacolod na binubuo ng mga rifle barrels, receiver at iba't iba pang accessories na nagkakahalaga ng mahigit sa 4.5 million pesos. Nanawagan din ang general sa mga lehitimong gun owners at dealers na nakabili ng piyesa mula sa grupo na makipag-ugnayan sa pulisya upang makatulong sa isinasagawa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group. Balik sa Iwala. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, mula sa Camp Crame. At sa ating mga police reports, bumuo na ng task force ang Philippine National Police na mag-iimbestiga sa pagpatay sa mag-asawang Udikta sa Iloilo City. May report si Lalaine Moreno. Dumating na kahapon ang mga labi ni Miriam at Milvin Udikta sa bahay ng mga ito sa Haro, Iloilo City. Ang mag-asawang Udikta na umano'y kilalang drug lords sa Iloilo at nag-ooperate sa Western Visayas ay pinagbabaril sa Katiklan Jetty Port noong Lunes ng madaling araw. Hindi naman nagpaunlak ng interview ang mga kaanak ng dalawa at humiling na mabigyan muna sila ng panahon na makapagluksa. Hindi rin nagbigay ng detalye ang mga ito kung kailan ililibing ang mag-asawa. Samantala, nagtalaga na ng 10 PNP officials na mag-iimbestiga sa kaso ng Udikta Slay. Ang binuong Special Investigation Task Group ay pamumunuan ni PRO6 Deputy Regional Director for Operations Police Senior Superintendent Alfredo Valdez. Kahapon ay nagsagawa ang PNP ng reenactment kung paano sinabing pinagbabaril at napatay ang dalawa. Pinangungunahan naman ni Police Regional Director Chief Superintendent Jose Gentiles ang pagtatanong sa lahat ng mga pulis na kasama sa responding team, particular na ang Aklan Public Safety Company. Para mapadali ang pag-identify sa suspetsado, kang pag-file sa cases if it is visible sa ilang paghusisa. Samantala, ibinunyag naman ni Attorney Raymond Fortune, abogado ng mga Udikta, na may mga nakakita umano na buhay pa si Milvin matapos tambangan ng mga ito. Ngunit itinanggi naman ito ng pulisya. Birth Catalunya, nakita pa niya na buhay si Melvin Udikta kahit tapos na yung barilan. Nakita niya na dinala ito sa isang police car, nakaposa at isinakay papunta sa ospital. So, laking gulat na lamang po nila
kung bakit bigla na lamang nung hinabol nila papunta sa ospital. Pagdating sa ospital ay may tama na si Melvin Udicta sa noo at sa kapatid. There is no truth to that matter. When in fact, according to the Chief of Police Malay, Press Inspector Salvo, no less than the security guard of the duty port already issued an affidavit. That right there and then, nakita nila mismo na ang duwa is hindi na makabangon. No traces of handcuff that was noticed and seen by the medical legal examiner during the examination. Hihintayin na lamang ng kampo ng mga udikta ang magiging resulta ng investigasyon sa kaso na ipinag-utos mismo ng Malacanang. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. At inaresto ang isang umano'y illegal recruiter na nakatangay ng mahigit sa 10 milyong piso mula sa kanyang mga biktima. May report si Leia Ilagan. Sa pagtutulungan ng mga otoridad at ng mga biktima, naaresto sa entrapment operation ng PNP Anti-Transnational Crime Unit ng PNP CIDG ang 63 taong gulang na si Osmando Habilag Jr. Siya ang itinuturong nasa likod ng malawakang illegal recruitment na bumiktima sa mahigit 200 aplikante na karaniwang mga taga Davao City. Limited slots, bilateral agreement at first come first serve basis yung kanilang hiring. So talagang nag-uunahan. Isa sa mga nabiktima si alias Mike na nagbigay ng 170,000 pesos sa suspect kapalit ng pangako na makapagtatrabaho siya sa New Zealand bilang butcher sa loob lang ng 1 hanggang 2 buwan. Noong August 12 na mag-appearance kami sa POA, hinanap po namin POA which is negative po. Then yung magpinsa na yan, wala pong record doon yung mga pangalan namin. Nagpulong-pulong at nag-decide para ireklamo yung 2 tao na yan. Dismayado rin ang biktimang si John na napangakuha naman ng trabaho sa isang hotel sa Japan. Para mapabilis ang kanyang pag-alis, sinikap niya raw na makumpleto ang hinihinging 55,000 pesos na placement fee. Yung employer na ibinigay niya is negative. Wala pa ho yung building na yun, tinatayo pa lang. 55,000 po. Pinangutang ko po yun sa 5-6. Until now, nagbabayad ako ng tubo. Sa pagtaya ng CIDG, aabot sa 10 hanggang 11 milyong piso ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Todo tanggi naman ang suspect. Giit niya, nabiktima lang din siya ng kaibigan niyang si Alejandro Navarro alias Alex. Manay Alex, harapin mo na yung totoo. Kasi yung ginawa mo sa akin, sirang-sira na yung pamilya ko. Yung anak kong 12 years old, gabi-gabi na lang umiiyak. Hindi ko alam na bakit ano ang galit mo sa akin at wala akong alam na kasalanan ko sa iyo. Maawa ka sa pamilya ko. Sa pamamagitan ng mga resibo ng remittance transaction na nabawi sa suspect, nakumpirma ng mga otoridad na nagpapadala nga ito ng pera kay Navarro. Pero hindi daw ito katunayan na biktima lang si Habilag. Nabawi rin sa kanya ang iba't ibang klase ng ID kung saan magkakaibang pangalan ang kanyang ginagamit. Sasampahan si Habilag ng kasong large-scale staffa, illegal recruitment at concealing true name na paglabag sa Presidential Decree 1829. Patuloy naman ang manhunt operation ng CIDG para maaresto ang suspect na si Alejandro Navarro na kasalukuyan ng may warrant of arrest sa kasong illegal recruitment. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Susunod sa C-News, munting kahilingan ng mga wisher ipinagkaloob sa ikalawang anibersaryo ng Wish FM 107.5. At sa ating serbisyong kasangbahay, ilang stranded OFW sa Saudi Arabia nakauwi na sa bansa sa tulong ng pamahalaan at ng UNTV at mahigit naman sa 200 residente sa Quezon City na tulungan sa libreng medical mission. Nagbabalik ang C-News. Sumama si world number 1 Serena Williams sa second round ng US Open sa kanyang kapatid na si Venus. Ito ay matapos na tiklupin ni Williams si Ekaterina Makarova ng Russia sa pamamagitan ng straight set 6-3, 6-3. Natapos ang panalo, sinabi ni Williams na hindi pa niya isusuko ang pagiging world number 1 niya. Hangad din na Angelique Kerber at Gabini Muguruza ng Spain na parehong tinalo si Williams, gayon din si Agnieszka Radwanska
ng Poland na maagaw sa world number 1 ang top spot sa world ranking. Ipinahayag ng International Olympic Commission o IOC na 6 na atleta na na-disqualify sa 2008 Beijing Olympics matapos ang re-analysis makalipas ang 8 taon. In-examine sa ngayon ang samples mula sa Beijing at London Olympics noong 2012. Nauna nang sinabi ng IOC na 55 atleta na lumahok sa Beijing at London Olympics ang maaaring ma-disqualify dahil sa bagong analysis. Kabilang sa mga atleta na ma-disqualify ay sa track and field at weightlifting. Sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang bansang New Zealand. Batay sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol sa karagatan sa hilagang silangan ng Gisborne. Walang inilabas na tsunami warning dahil sa pagyanig. Wala pang ulat kung may napinsala ang magnitude na 6.0 na lindol. Mahigit na 200 residente sa Barangay Project 6 sa Quezon City ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International. May report si Aiko Miguel. Hirap maglakad at magsalita si Aling Remedios dahil sa stroke sa pagkakaatake sa puso noong 2011. Kinalulungkot ko, kaya po hindi ako gumaling dahil niisip ko yung aking sakit. Isa lamang siya sa mahigit 200 nagpakonsulta at naserbisyohan ng free medical consultation at services sa isinagawang medical mission sa Barangay Hall ng Barangay Project 6 Quezon City. Napaiyak pa sa tuwa si Aling Remedios dahil libre siyang nakakuha ng gamot at hindi niya kailangan pang kumatok sa bahay ng kanyang mga kaibigan at kakilala upang humingi ng tulong pambili ng gamot. Nagpapasalamat naman po ako at nalaman ko po at meron po nakapagsabi, kaya po ako nagmamadali pong bumaba dito at inasikaso naman po ako, kaya nagpapasalamat naman po ako dito. Nabigyan po ako ng gamot dahil wala ko na po ako talagang gamot. Yun lang po ang hinahanap ko at saka yung therapy po, tsaka yun daw po, meron daw po dito yung sa puso. Si Tatay Ricardo, bagaman hirap maglakad dahil sa kanyang polio, ay maagang pumila upang ikonsulta ang kanyang nararamdaman. Malaking ginhawa sa kanya na makakuha ng mga gamot at hindi na kailangang magbayad pa sa doktor sa pagpapakonsulta. Yung sa blood pressure ko biglang tumataas, tsaka yung sa almoranas ko. Pag ganitong panahon na mainit, Ipinaabot naman ng barangay captain ng Project 6 Quezon City ang kanyang mensahe sa mga nag-organisa upang mabuo ang libreng serbisyo para sa mga residente doon. Kailangan ho talaga ng barangay ng tulong ho. Talaga ho nakakataba ng puso. At muli, maraming salamat sa UNTV. Saludo po kami sa inyo, kada Rason at sa lahat ng pamunuan. Kay Eli Soriano, salamat, maraming salamat po sa inyo. Sa Sabado, September 3 ay nakatakda namang pumunta ang mobile clinic ni Kuya sa Timoteo Elementary School, Barangay Bigti, Norzagaray, Bulacan. Aiko Miguel para sa Serbisyong Kasangbahay. Nakauwi na sa bansa ang mga kababayang stranded sa Saudi Arabia na tinulungan ng UNTV na makadulog sa Department of Labor and Employment na pinangungunahan ni Secretary Silvestre Bello III. May report si Jun Soriao. Nakauwi na ang mahigit 100 overseas Filipino workers na ilang taon ding na-stranded sa Saudi Arabia. Buwan ng Pebrero ng unang tinutukan ng UNTV News and Rescue ang kaso ng mga Filipino workers na nagkaproblema sa kumpanyang kanilang pinapasukan. Sa panayam naman ng grupo sa OFW Undocumented for Legalization and Amnesty o FULA, idinaing nito ang mabagal na pagtugon ng mga opisyal ng pamahalaan ng nakalipas na administrasyon. Ay maraming beses na rin po kami sumubok na lumapit sa polo para ihain ito pong aming mga problema. At masasabi ko po naman na minsan sumasagot po sila sa aming mga katanungan, kaya lang minsan din naman po ang ilan sa amin ay sinasabihan na bumalik na lang kayo bukas or sa isang araw. Inilapit naman ng himpilan sa pamahalaan ang problema ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na agad namang gumawa ng aksyon. Dito, ginampanan nila ang kanilang trabaho, hindi ganito aabot sa ganitong kalagayan ng ating mga kababayan.
Lubos naman ang pasalamat ng mga repatriated OFW sa ginawang tulong ng pamahalaan katuwang ang UNTV. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos at sa inyo po kuya sa UNTV at sa ating mahal na Pangulo. Doon po sa immigration, hindi namin akalain na nandun po pala yung ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat nakauwi na, umaasa pa rin ang mga ito na makukuha pa rin sa lalong madaling panahon ang mga sweldo nila na hindi pa rin ibinibigay ng pinasukang kumpanya. Sweldo nyo dapat na makuha, hindi nyo pa rin nakukuha. Hindi pa po nakukuha. So, ang pero kumpanya... kayo naman ay nag-issue na ng special power of attorney para lalakarin na ng gobyerno yon sa inyo. Ayan, pinangako naman din sa atin ni Secretary Bebot yan na ipa-fast track nila yan para hindi naman kayo matagalan ng paghihintay. And pa-follow up namin yung iniintay ninyong makuha. At pinangakuha naman tayo ni Secretary Bebot dyan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnay ng himpilan sa pamahalaan upang makatulong sa iba pa nating kababayan na nananatili pa ring stranded sa iba pang bahagi ng Saudi Arabia. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Binigyang katuparan ang mga munting kahilingan ng mga masugid na tagapakinig ng Wish 107.5 kasabay ng selebrasyon ng ikalawang anibersaryo ng FM station. May report si Joan Nano. Naging very exciting at makulay ang selebrasyon ng ikalawang anibersaryo ng Wish 107.5 at sa ikalawang taon ng natatanging FM station on wheels, binigyang katuparan ang munting kahilingan ng kanilang mga masugid na tagapakinig o wishers. Ilan sa wishes na nabigyang katuparan ay hiling ng isang listener na makaawit ng live sa Wish Bus. Namahagi rin ng Wish FM ng free concert tickets ng isa sa mga sikat na OPM artist na si Jason D. Beauty treatment and relaxation package para sa kanyang nanay, ang hiling na nabigyang katuparan mula kay Miss Maribeth Santiago. Isang special meal treat para sa kanyang buong pamilya ang ipinagkaloob kay Aliana Criza Centeno. Nakatanggap naman ng grocery package mula sa Wish 107 ang maswerteng listener na si Denny Z. Geron. Twin tub washing machine naman ang ibinigay ng istasyon para kay Rean de la Cruz na kanya namang ihahandog para sa kanyang nanay. Reading glasses ang natanggap na regalo ng Wish FM fan na si Maria Jinky Salem at 2 wheelchair naman ang handog para kina Andrea Romero at Vicky Agupita. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nagwaging wishers dahil malaking tulong ang ibinigay na regalo sa kanila ng Wish FM. Po talaga at napili ako at sa wakas magkakaroon na po ako ng eyeglasses kasi po malaking tulong po yun sa akin bilang estudyante kasi sa school po namin nahihirapan na po ako kapag may mga sulat sa board, di ko na po siya makopya. Nagpapasalamat po ako sa Wish 107.5 kasi po dininggin yung wish ko para sa mama ko para po hindi na po siya mahirapan sa kakalaba. Salamat po. FM po, sobrang thank you po kasi marami po kayong natutulungan na mga ibang taon na kahit na sa simpleng bagay lang po to, napakalaki na po nung binibigay niyong ngiti sa mga mukha namin. Salamat sa pag-grant niyo sa wish ng apo ko. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tayo magtapos, bati naman natin ang happy anniversary yung Wish 107.5. Wish 107.5. Diba? Ang bilis ng panahon talaga. Oo, 2 taon na sila. At maraming salamat at natutulungan nila ang iba nating kababayan dun sa wish nila. Pero binagit ka, namimiss mo Si Jerry Kiss? Si Jelly Kiss, si DJ Jelly Kiss. Vale, good luck. At So, base na ngayon sa Canada. Hindi nagpaalam Oo, ma. Talaga ganoon. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa amang panig ng daigdig. Magandang tanghali.